I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Naku po, umaarangkada na naman ang black propaganda ni Sara Duterte laban sa Pangulo, mga kababayan. Ito na naman ang bagong palabas niya. Tingnan nyo. Sabi nga ng may ibang nagko-comment, look who's talking. Okay, ito po ay nagsasalita siya. Pinupuntirya niya yung sarili niya. Ito si Sara Duterte, nakikita ko bumabatak talaga ito. Batak na batak, ano? Parang high na high baga, no? Gawan mo ng istorya ang isang pangulo na napakatino at very well mannered, very disiplinado. Pinalaki ng magulang niya na mayroong paggalang sa kapwa. Sabi niya dito, mga kababayan, no? Nakita niyo yan? Umpisa natin, sabi ng Abante. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na isa sa nagtulak sa kanya para ituloy ang resignation bilang Department of Education Defense Secretary ay nang magbiso umano sa kanya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang ipasa niya ang sulat. Bakit? Ang Pangulo, kahit sinisiraan mo yan, ginagalang ka pa din yan. Hindi po nawala yung paggalang niya sa mga babae. Pero it doesn't mean binabastos ka. No. Hindi tulad ng ama mo. 13 ang kabit. Wag mo itulad si PBBM sa papa mo at saka sa kapatid mo. Di ba? Ano naman ngayon kung magbibiso ang Pangulo? There's nothing wrong with that. Dahil ikaw naman ay ginagalang niya. Kwento ni BP Sara sa alas 10:30 ng umaga ito nangyari at amoy alak na di umano si PBBM. What the heck? Nako po, ang Pangulo napaka masigasig sa kanyang trabaho. Umagang-umaga. Umiinom ang Pangulo. What? Excuse me. Gawain mo yan. Kayo wag mong ipataw kay Pangulong Marcos Jr. Wag mong ibintang. Gawain mo yan eh. Yan ang hirap sa'yo. Gumagawa ka ng istoryahan. Napakasinungaling mong busy sa kasaysayan ng Pilipinas. Kung ano-ano na naman ang mga istoryahe na pinagagawa mo. Sa susunod na black propaganda nito, kabit ako ni Pangulong Marcos Jr. Yan, sasabihin niya yan eh. You see? Sabi niya pa dito, pag alis ko, nagbiso-biso siya sa akin. This was 10:30 in the morning. Amoy alak siya. Grabe. At kung ako pahulain, whiskey yun. Pero di ko naman siya nakita umiinom ng whiskey. Gaga ka pala eh. Ang galing mo mag-akusa. Pero mahirap mo patunayan. Yung confidential fund mo nga kini-question pero hindi mo kayang patunayan. Nagsisinungaling ka. Alam na alam ng mamamayang Pilipino kung anong klaseng pagkatao ka. Nuknukan ka ng pasinungaling, mana ka sa ama mo, sa totoo lang. Di ba? Sabi dito, nakikita ko siya lagi umiinom ng champagne. Amoy alak siya at 10:30 ng umaga. Doon na-confirm ang decision ko na mag-resign. What the heck? Oy, gaga. Napupuna ka kasi nawawala yung pundo ng bayan. Yun po ang dahilan. Yung katiwalian mo, yung kapalpakan mo sa DepEd. Di ba? Yun lang, napakababaw ang reason mo. Amoy alak ang Pangulo. Katangahan naman ito. Hindi ka lang bobo. Wala ka lang talagang alam sa pamumuno. Kaya ka nag-resign dahil napupuna ka ng whore. Dahil sa kapalpakan ng pamumuno mo. Wala ka naman talaga ambag as in. Wala kang ambag. Ang ginagawa mo lang ngayon, paninira sa kay Pangulong Marcos Jr., paninira lang sa pamahalaan. Yun lang ang ambag mo. Yung tingnan mo, ang baluarte mo sa Davao binabaha. Dapat tinutulungan mo yun. Naglalakwatsa ka sa buong mundo. Every month, lagi kang nasa international. 'Di ba? Okay lang sana kung nakipag-dealing ka sa mga businessman. Hindi tatayo ka sa entablado, mag-rally sa ibang bansa para sirain ang Pangulong Marcos Jr.
para sirain ang pamahalaan. Pag once na sinira mo ang Pangulo, sinisira mo ang bansang Pilipinas. O, tingnan nyo, yung itong kalukuhan na naman niya, baliw. Sobrang kabaliwan nito talaga. Siguro may crush ito kay PBBM. Kaya tinitira niya talaga. O, sinisiraan niya. Grabe, Alam mo, mga kababayan, sa Malacanang, maraming witness, maraming nakakakita dyan, na ang Pangulo, hindi ganyan sa sinasabi ni Sara Duterte. Napakasinungaling talaga. Nuknukan ng kasinungaling itong vice presidente ng mga DDS. Ako'y nagsisisi kung bakit ko binoto ito, bakit ko kinampanya. Di ba? Ayan na naman ang black propaganda niya. Siyempre ibabiral na naman ang mga DDS yan. Tingnan yung mga nagko-comment. Ito ano na naman ang palabas sa Sara Baliw. Panibagong black propaganda na naman ang bubong busy ng DDS yet. Natatawa ako, grabe ang galing niyang gumawa ng istorya. Dalhin nyo yan sa Mandaluyong. May sakit sa utak, agay. Sabi dito, kwento bull. O ano-ano na lang ang kwento niya porket tahimik si PBBM. Ganun Di ba? Ganyan, tama, dapat pati yung DepEd mas malaki kasi yung ninakaw ng dating sekretary doon. Yun, di ba? Hindi lang yun, sekretary ni Digong. Di ba? Pinailansan ng kaso si dating sekretary ng DepEd, Briones, graft and corruption, pati yung mga kasamahan niya. Ayan, agay. Sabi naman dito, anong paki mo kung amoy alak? Ilocano yan. Almusal nila alak. Agay. Pero yes, maybe totoo yun, pero hindi sa katayuan ni Pangulong Marcos Jr. Ay hindi ko man nakikita, mga kababayan, pero dahil napapansin ko sa pag-uugali ng Pangulo, pagdating sa trabaho, I don't think na umiinom siya ng alak. What the heck? Well, maniniwala ko pag sa mga event, yung mga champion, walang problema yon. Very common na lang po yan. Pero yung sabihin mo sa oras ng trabaho, baka gawain ni ni Pulong at saka ni Baste. Tsaka yan, si Sara Duterte. Di ba? Sabi pa dito, walang moral, backbone itong si Inday Lustay. Lutang sa Raulo pagtungkol sa accountability dahil si Inday Tupac mismo ay ayaw sa impeachment trial. Kasi 'di ba? Sabi ng iba magnanakaw. Hindi lang 'yun, mamatay tao pa. Yung binabantaan niya ng Pangulo sa social media pa, live. Kalaunan in-interview sasabihin, wala naman daw siyang sinabing ganun. Hindi niya naman talaga tinitrete ng Pangulo. Katangahan talaga nito. Kahit hindi ka magmura, mapamura ka dito sa kabubuhan nitong vice presidente ng Pilipinas. Di ba? Mabuti hindi bangag na lagi nyo sinasabi. Uy, sus Maria Josep. Kaloka, pag ordinaryo na lang ng tao, nagkasala, ikulong agad. Pagkatulad nyo, mga politiko, di agad pwede ikulong. Kakapal ng mukha nyo. Kaloka. Sabi pa, mas maingay ngayon ang usaping flood control scam of the century. Biruin nyo, sa papel tapos na ang project pero sa site ni hindi nasimulan. Paano na i-release ang pondo? Paano ginawa ng inspection? Ayan. Daming alam na kwento. Kung pagsama-samahin ang mga kwento nito, isang libro na kulang na lang, pati pagdumi niya ikwento. Kwento ng winto, walang winta. Walang laman kasi utak ni Sara Duterte. Ganon talaga, mga kababayan. Kaya wag niyong paniwalain. Sa susunod na kwento niya, may kabit yan si FL. Sa susunod kwento niya, may anak sa labas si Pangulong Marcos Jr. Sa susunod na kwento niya, sasabihin niya, may relasyon kami ni PBBM. Ay, kabuba talaga, So, ewan ko dito. Ito, sinishare ko lang sa inyo para alam nyo, itong kabubuhan niya, walang katulad, mga kababayan. Sa nakita ko kay Sara Duterte, very unprofessional. Totoo yun. Kulang sa aruga.
kumbaga kulang sa breeding. Hindi siya pinalaki ng tama. May tama sa utak, mayroon. Grabe. Ang ugali niya, ugaling askal. Grabe. Sa totoo lang. So, ito pagdating sa mga ganito, siyempre, kami mga political content creator vloggers, na sumusuporta sa Pangulo, natural, to the rescue kami. Dahil hindi kami papayag, nagaganito yung mong Pangulo Kasi gawaan ito. Kung mayroong bobo man ngayon o isang politician, yan walang iba kundi si Sara Duterte. Sus Marius, gawang-gawa ka ng istorya. Ilabas mo yung yung ebidensya mo. Sige nga, ilabas mo. Sampahan mo ng kaso si Pangulong Marcos Jr. kung kaya mo. 'di ba? Makapalang talaga sadya ang apog nito pinagsisihan ko yan binoto ko itong babaeng ito. Wala nang ginawa kundi paninira. Pupunta sa ibang bansa, magrarally, tatayo sa upuan, hawak ng mic. Ang topic si Pangulong Marcos Jr. 'Di ba? Walang kwenta ang pamumuno niya, bagsak ang ekonomiya, mahal ang bilihin. Sus Mario, makapagsalita ito, kala mo perfect siya, may ambag sa bayan. Kaya lagi kong tinatanong ano ang achievement nito ni Sara Duterte. Nakita si Pangulong Marcos Jr., hindi nakita yung ama niya, namamatay tao, kaya nga nakulong So yun mga kababayan, ang pinaka-latest update ko. Okay maniwala dito sa bubang vice presidente na ito. See you again on my next upload. Bye, and babus, God bless Philippines. Sensya kayo sa words ko 'di ba? Nakakainis kasi.